tahimik na hari ng drama, ang buhay at pamana ni Dindo Fernando. Panimula, isang natatanging bituin sa sining ng pag-arte. Sa malawak na talaan ng mga bituin sa pelikulang Pilipino, may mga pangalang kumikinang hindi dahil sa ingay ng kanilang kasikatan, kundi dahil sa tahimik ngunit malalim na bigat ng kanilang sining. Isa sa mga natatanging pangalang ito ay si Dindo Fernando. Kinilala bilang drama king ng kanyang henerasyon. Si Dindo ay isang aktor na ang husay ay hindi isinisigaw, bagkus ay ipinadarama sa bawat pagtitig ng kanyang mga mata, sa bawat kibot ng kanyang labi, at sa bawat emosyong banayad niyang inihahatid sa manonood. Mula sa kanyang pagsisimula bilang isang miyembro ng tanyag na Star 66 ng Sampaguita Pictures, hinubog niya ang isang karerang nakatatak sa kahusayan, profesionalismo, at isang pambihirang kakayahang bigyang buhay ang mga komplikadong karakter. Ang kanyang talambuhay ay salaysay ng isang pangarap na nagbago ng landas, isang talentong pinagyaman ng panahon, at isang legasyang patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga sumunod na salinlahi ng mga alagad ng sining. Kabanata 1. Ang pangarap sa medisina at ang pagtawag ng entablado. Isinilang bilang Jose Tacorda Chua Surban noong 19 ng Nobyembre, 1904 sa Virac, Catanduanes. Ang batang si Dindo ay mayroong pangarap na malayo sa kislap ng mga kamera at sa daigdig ng showbiz. Ang kanyang murang isipan ay nakatuon sa isang masusing propesyon, ang pagiging isang doktor. Ito ay isang ambisyong nagpapakita ng kanyang likas na pagnanais na umunawa sa kalagayan ng tao. Isang katangiang sa huli ay magiging pundasyon ng kanyang pag-arte. Subalit, tulad ng maraming kwento ng tadhana, ang landas na kanyang pinangarap ay hindi ang landas na para sa kanya. Sa halip na pumasok sa mundo ng medisina, si Dindo ay natagpuan ang sarili sa daigdig ng sining at entertainment. Ang kanyang pagpasok sa showbiz ay hindi agaran. Nagsimula siya sa pinakamababang antas sa pamamagitan ng pagganap sa maliliit na papel at bilang extra sa mga pelikula. Ito ay isang panahon ng pag-aaral at pagmamasid, kung saan sinipsip niya ang bawat kaalaman mula sa kanyang kapaligiran. Hinihintay ang tamang pagkakataon upang maipakita ang kanyang potensyal. Ang pagkakataong iyon ay dumating noong 1962 nang siya ay mabigyan ng asap ng mas makabuluhang papel sa pelikulang Pitong Kalbaryo ni Inang. Dito unang napansin ng mga producer at ng mga manonood ang kanyang kakaibang presensya sa kamera. Hindi nagtagal, ang kanyang pangalan ay nagsimulang umugong sa industriya at sunod-sunod na proyekto ang ipinagkatiwala sa kanya. Hindi lamang sa kanyang home studio na Sampaguita Pictures, kundi maging sa ibang mga film production. Ang pangarap na maging doktor ay nanatiling isang pangarap, ngunit ang kanyang bagong landas ay nagbigay daan upang siya ay maging isang manggagamot ng damdamin sa pamamagitan ng pinilakang tabing. Kabanata 2. Pagsibol ng bituin sa Sampaguita Pictures at ang Star 66. Ang dekada 60 ay isang mahalagang yugto sa paghubog kay Dindo Fernando bilang isang aktor. Sa ilalim ng pangangalaga ng Sampaguita Pictures, isa sa mga dambuhalang studio ng panahong iyon, ang kanyang karera ay unti-unting umusbong. Noong 1965, isang makasaysayang hakbang ang ginawa ni Dr. Jose Perez, ang may-ari ng Sampaguita, nang buuin niya ang isang grupo ng mga bagong mukha na magiging susunod na henerasyon ng mga bituin. Ang grupong ito ay tinawag na Star 66. Kabilang si Dindo sa mga piling artistang bumuo sa Star 66, kasama ang iba pang mga pangalan na magiging tanyag din sa industriya. Sa loob ng grupong ito, siya ay itinambal sa aktres na si Loretta Marquez. Ang kanilang love team ay kakaiba kumpara sa kanilang mga kasabayan. Habang ang ibang tambalan ay nakatuon sa magaan na romansa at komedya, ang tambalang Dindo Loretta ay inilinya sa mas seryoso at madramang mga pagganap. Ang kanilang mga proyekto ay sumasalamin sa mga kwentong may bigat at lalim, na siyang nagbigay daan upang maipakita ni Dindo ang kanyang natural na hilig at kakayahan sa drama. Ang pagiging bahagi ng Star 66 ay nagbigay ng malaking tulong sa kanyang kasikatan. Sunod-sunod ang kanyang naging mga pelikula na nagpatunay sa kanyang versatility at dedikasyon sa sining.
Ang panahong ito ang naglatag ng matibay na pundasyon para sa kanyang magiging estado bilang isa sa mga pinakamahuhusay na aktor sa bansa. Kabanata 3, ang ginintoang dekada ng 60 at ang pagpapakitang gilas. Ang mga tao ng dekada 60 ay naging saksi sa walang humpay na pag-arte ni Dindo Fernando. Ang kanyang filmography mula sa panahong ito ay isang testamento sa kanyang kasipagan at sa tiwala ng mga producer sa kanyang talento. Nagbida siya sa napakaraming pelikula na sumasaklaw sa iba't ibang genre na nagpapakita ng kanyang malawak na kakayahan bilang aktor. Ilan sa mga pelikulang nagmarka sa kanyang karera sa dekadang ito ay ang mga sumusunod. 1963, Apat na anak ni David. 1964, Para Troop Squadron. Bumunot ka't lumaban, Mga banyan sa Corregidor at From Tokyo with Love. 1965, Gintong Rekwerdo, Birhen sa Lupa, Paalam sa Kahapon, at Kung Wala na ang Pag-ibig, 1966, Comrade X, Adyong, Batibot, Cordon de Peligro at Sa Bawat Lansangan. 1967, Malupit ang Pag-ibig at 7 Bullets for Gringo. 1968, Tinto de Alas, Psychomaniac, Kamatayan Ko Ang Ibigin Ka, Deborah, at Dalawang Mukha ng Anghel. 1969, Buhay sa Buhay, Dugo sa Dugo. Kahit sa kanyang mga unang taon, kapansin-pansin na ang estilo ng pag-arte ni Dindo ay mayroong natatanging lalim. Hindi siya umasa sa malalaking kilos o eksaheradong pag-iyak. Ang kanyang lakas ay nasa kanyang kakayahang magpahayag ng tunay at masalimuot na emosyon sa pamamagitan lamang ng kanyang mga mata at ng banayad na pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Nakuha niya ang paghanga ng mga kritiko at manonood dahil ang kanyang talento ay hindi limitado sa iisang tipo ng karakter. Mula sa pagiging isang matapang na sundalo, isang romantikong binata, hanggang sa isang lalaking may pinagdadaanang suliranin na ibibigay niya ang tamang timpla ng pagganap na kailangan ng bawat papel. Kabanata 4, Pag-ukit ng pangalan bilang Drama King. Habang lumilipas ang panahon at sumasapit ang dekada 70, marami sa kanyang mga kasabayan sa Star 66 ay unti-unti nang nawala sa limelight. Pinipili ang isang mas pribadong buhay malayo sa showbiz. Ngunit si Dindo Fernando ay nanatili. Hindi lamang siya nanatili, bagkus ay lalo pang pinatibay ang kanyang posisyon sa industriya. Ang dekadang ito at ang mga sumunod na taon ang magkokonsagra sa kanya bilang ang hindi mapapantayang drama king. Ang kanyang karera ay lalong sumiklab sa mga pelikulang humamon sa kanyang kakayahan. Nakasama siya sa ilan sa mga pinakamalalaking pangalan sa industriya at gumanap sa mga papel na tumatak sa isipan ng publiko. Noong 1973, naging bahagi siya ng international film na Black Mama, White Mama, kung saan nakatrabaho niya ang mga Hollywood actress na sina Margaret Markov at Pam Grier, kasama ang mga kapwa Pilipinong bituin na sina Zaldy Zishornak, Eddie Garcia, Alona Alegre at Lotis. Ang kanyang pagiging isang premyadong aktor ay kinilala ng husto sa mga sumunod na taon. Gumanap siya sa mga pelikulang tulad ng Bomba Star, 1978, kasama sina Alma Moreno, Ricky Belmonte at Eddie Gutierrez. At ang ikonikong Gaano Kadalas ang Minsan, 1982, katambal ang dalawa sa pinakamahuhusay na aktres na sina Vilma Santos at Hilda Coronel ay ang kanyang pagganap sa mga pelikulang ito ay nagpakita ng kanyang maturity bilang isang aktor na kayang-kayang makipagsabayan sa sinumang katambal. Ang isa sa pinakamataas na parangal na kanyang natanggap ay noong 1979 nang manalo siya bilang Best Actor sa Gawad Urian para sa kanyang natatanging pagganap sa pelikulang Ikaw at ang Gabi. Ang Gawad Urian na iginagawad ng mga kritiko ay isang mahalagang pagkilala sa kanyang sining. Ito ay patunay na ang kanyang husay ay hindi lamang kinagigiliwan ng masa, kundi kinikilala rin ng mga dalubhasa sa industriya. Ilan pa sa kanyang mga hindi malilimutang pelikula sa panahong ito ay Ang Langis at Tubig, Init sa Magdamag, Baby China, at Muling Buksan ang Puso. Sa bawat pelikulang ito,
Nag-iwan si Dindo ang isang marka ng kahusayan na nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang aktor na may respeto sa kanyang propesyon. Kabanata 5, pagpapalawak ng sining, telebisyon at iba pang genre. Tulad ng maraming artista sa kanyang panahon, hindi nilimitahan ni Dindo ang kanyang sining sa pelikula lamang. Niyakap din niya ang mundo ng telebisyon, kung saan lalo siyang minahal ng publiko. Ang kanyang pinakatanyag na proyekto sa telebisyon ay ang long-running at tanyag na seryeng Flor de Luna na nagsimula noong 1978. Gumanap siya bilang ama ng bida at ang kanyang karakter ay naging bahagi ng bawat tahanang Pilipino sa loob ng halos isang dekada hanggang sa pagtatapos nito noong 1986. Bukod sa Flor de Luna, lumabas din siya sa ibang mga palabas sa telebisyon tulad ng Dindo and Tony, 1979. At kung kami ang tatanungin sa GMA7 noong 1984, ang kanyang presensya sa telebisyon ay nagpatunay na ang kanyang apela ay hindi kumukupas at kayang umabot sa mas malawak na manonood. Habang siya ay kinilala bilang isang drama actor, hindi natakot si Dindo na subukan ang ibang mga genre. Pinatunayan niya ang kanyang versatility sa pamamagitan ng paglabas sa ilang action films at romantic comedy films. Isang patunay ng kanyang katapangan bilang aktor ay ang kanyang pagganap sa isang binabae na papel sa pelikulang Si Malakas, Si Maganda at Si Mahinhin noong 1980. Sa panahong iyon, ang pagganap sa ganitong uri ng karakter ay isang malaking panganib para sa isang aktor na may imahe ng isang leading man. Ngunit buong tapang niya itong ginampanan na nagpakita ng kanyang dedikasyon sa sining kaysa sa pag-aalala sa imahe. Kabanata 6, ang tao sa likod ng kamera. Sa kabila ng kanyang tagumpay at kasikatan, si Dindo Fernando ay nanatiling isang taong simple at may matatag na pagkakakilanlan sa labas ng showbiz. Hindi niya kailanman inilagay sa kanyang ulo ang pagiging isang bituin. Para sa kanya, mas mahalaga ang mga karanasang nakukuha at ang mga kaalamang natututunan sa bawat proyektong kanyang ginagawa. Ayon sa mga nakatrabaho niya, si Dindo ay simple lamang manamit at hindi mahilig sa mga magagarbo o material na bagay. Ang kanyang kaligayahan ay matatagpuan sa mas malalim na mga usapan. Mahilig siyang makipagkwentuhan, lalo na kung ang paksa ay tungkol sa filosofiya at psikolohiya. Ito ay nagpapakita ng isang isipang mapanuri at palaging naghahanap ng kaalaman. Sa set ng pelikula, hindi siya ang tipo ng artistang nag-iisa sa isang sulok. Siya ay palakaibigan at madaling lapitan. Ginugugol niya ang kanyang libreng oras sa pakikipag-usap sa kanyang mga kasamahan, mula sa mga kapwa-artista hanggang sa mga crew, upang makipagkaibigan at magbahagi ng mga kwento. Ang kanyang pagiging mapagkumbaba at palakaibigan ang dahilan kung bakit nakuha niya ang respeto hindi lamang bilang isang aktor, kundi bilang isang tao. Ang kanyang personal na buhay ay pinanatili niyang pribado, malayo sa mapanuring mata ng publiko. Pinili niyang ang kanyang sining ang maging sentro ng atensyon, at hindi ang mga detalye ng kanyang buhay sa labas ng kamera. Kabanata 7, huling kabanata at pamana. Ang industriya ng pelikulang Pilipino ay nagulantang at nagluksa noong ika-27 ng Agosto, 1987. Sa edad na 46, sa kasagsagan ng kanyang karera at sa rurok ng kanyang husay, si Dindo Fernando ay biglaang pumanaw dahil sa atake sa puso. Ang kanyang pagpanaw ay isang malaking kawalan. Marami ang nanghinayang dahil sa panahong iyon, siya ay itinuturing na isa sa mga haligi ng industriya. Isang aktor na patuloy na nagbibigay ng mga di malilimutang pagganap. Bagamat maikli ang kanyang buhay, ang naiwan niyang pamana ay napakalaki. Nag-iwan si Dindo Fernando ng isang hindi mabuburang marka sa puso ng kanyang mga tagahanga at sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng dekalidad na pag-arte, profesionalismo at tahimik na dignidad. Hanggang ngayon, ang kanyang mga pelikula ay patuloy na pinapanood, hindi lamang ng henerasyong nakasaksi sa kanyang kasikatan, kundi maging ang mga bagong manonood na humahanga sa tunay na talentong kanyang ipinamalas. Siya ay naging inspirasyon para sa maraming aktor na sumunod sa kanya. Isang paalala na ang tunay na sining ay hindi nasusukat sa ingay,
kundi sa lalim at katotohanang inihahatid nito. Si Dindo Fernando, ang tahimik na hari ng drama, ay mananatiling isang pambansang yaman ng sining ng pag-arte sa Pilipinas.